Meron na naman daw plan B. Etong ganitong sistema nila ay medyo matagal na lumabas na meron nga daw plan B. Kahit daw ma-convict si Sara Duterte, hindi lang daw siya ang Duterte. Marami pa daw Duterte. At yan ang susunod nga daw, kung sakaling ma-convict atong si Sara Duterte, ay atong si Baste Duterte. Talaga lang, alam niya ni Sara Duterte na kayo ay nagpaplano na ng ganito. So parang ang ibig sabihin, naniniwala kayo na doon patutungo ang lahat ng ito. Doon talaga patutungo. Wala kasing mga ganito kaiitim na balak ang nagtatagumpay. Totoo yan. Duterte camp eyes Baste as 2028 presidential bet if Sara is convicted. Ito daw yung plan B nila. Yung mga nasa paligid na itong mga Duterte, ganito na rin ngayon ang sinusulong. Baste Padilla, Robin Padilla. Yan. O sige nga. Sige nga. Ang lala na nga ni Sara Duterte. Talaga ba? Na ang ibig sabihin nito ay tagapaglingkod talaga kayo? Public servant talaga kayo? Alam mo, ang ibig sabihin nito na kung sakaling makonvict sa Sara ay naandyan naman daw si Baste Duterte. Kasakiman ang tawag dyan. Sakim, mamamatay tao, scammer, yan yung sinasabi ni Atty. Kapunan. Tapos ngayon, yung kasakiman nyo, kitang-kita na yan ang mga kababayan natin na nasa katinoan. While Sara remains the opposition's main standard bearer, her allies have reportedly started. Ayan. Nagsisimula na daw na i-groom or etong tandem nga or etong si Baste Duterte ang kanilang hinihimok. Naku, siguradong hindi na kailangang himukin dahil alam naman natin ang pagiging sakim ng isang ito rin. Kaya, sige lang. Kahit si Sara pa, kahit hindi siya makonvict, paglabanin mo uli si Sara Duterte. Sa tingin ko wala nang pag-asa tong mga ito.